mercenary tactic talaga yung impeachment na to, di ba? Habang mainit po ang usapan tungkol sa GAA, eto biglang sumulpot tong impeachment case, talagang pinilit nila, pinasok nila kahit patapos na ang 19th Congress. Bakit? Kasi nga po, para maalis po yung usapan tungkol sa vice cam. Huwag po tayong magpalinlang, huwag po tayong magpa-divert. Balik natin yung issue. Saan na po? Sino ba talaga ang pumirma? Sino ang nag-fill in the blanks po? Kasi sa vice cam report, may mga blanco, 28 items. Pero nung lumabas na po yung budget, yung GAA po, pero bakit may may mga items na, may nilalaman na ng mga ilang, magkano ba itong para sa DPWH? So, sino ang nag-fill in the blanks? Pakisagot lang po para malaman natin. Kasi pasahan ng bola eh. Deny dito. Ang isa, may nakita akong perma. Ang iba wala. Ay, may nakita akong blanco. Ang iba wala akong nakita ang blanco. Ang iba naman nagsabi na typographical error lang yan. Sige, kahit ano pang rason ninyo, pakisagot lang po. Kasi nakapirma po yung may blank items, the 28 blank items. May pirma po ng mga membro ng BICAM. Sino po ang nag-fill in the blanks? Bakit meron na po tayong GAA? Meron na pong law. So, sino ang nag-fill in the blanks? Yun lang po ang gusto namin para matapos issue na to. Para talaga managot na magkaroon ng accountability naman yung mga nandyan sa posisyon. So, balik tayo doon. Huwag nyo kaming lituin. Huwag nyo po i-divert ang issue. Yun lang po ang gusto namin malaman. So, sa mga kababayan natin, ito po, smoke screen lang tong impeachment. Huwag kayong mag-alala kasi nga narinig na po din po natin yung interview nga ni VP Sara, no? Kasi wala lang yan. Ano yung parang pagka-describe, mas masakit daw yung iwalayan ka pa ng dati mong boyfriend at girl sa impeachment. Kasi po, kumbaga, walang effect po yan. Kasi patapos na ang 19th Congress, papasok po sa 20th Congress na magre-resume itong 19th Congress sa June 2, which is magtatapos sa June 6, hindi na po talaga, wala na pong enough time para i-discuss ang impeachment. So huwag po tayong mag-alala. Kaya po, before pa nila, kasi hindi po continuous body ang Senate eh. Once natapos na ang 19th Congress, kailangan nila magre-refile, di ba? So, at saka yung impeachment po, once lang yan, di ba? In a year, once ka lang pwede mag-file. So, kailangan nila maghintay na naman ng another, next February pa yan, di ba? 2026. So, huwag kayong mag-alala. Balik tayo. At least nakilala ang good thing dito, di ba, Doc Badoy? Is nakita, kapartner MJ, nakita natin, sino ba talaga yung madaling ma-entice ng kwarta? Daling ma-recruit? Ma-recruit. Ayan po. Diba? Nakita, at least nalaman natin bago pa tayo bago mag-eleksyon. Yun po yung good side dito. Pero huwag po kayong mag-alala katulad ka sabi ni VP Sara. So ito po, balikan natin yung issue. Ito tama talaga itong number 1 ito ng truth stream. The anomalous vital report. Sige, next, ano pa yung issue daw? Sabi dito, Attorney Kay at Ma'am Lorraine, yung po yung accountability. Sabi dito, the Supreme Court recently ordered House Speaker Martin Romualdez, Senate President Jesus Cordero, and Executive Secretary Lucas Bersamin to address a petition challenging the constitutionality of the 2025 GAA. Yeah. Eh, diba sabi ni Marcos Jr. dito, Ma'am Lorraine, na yun lang nagpo-question sa GAA, ay gusto ituloy yung sinasabing distab, Ma'am Lorraine. What's so strange about this president is that he keeps defending what it's not his job to defend, di ba? Tuloy, halatang-halata na kasama siya doon. From my opinion, from where I'm sitting, why would you defend something like this if you're not part of it? Parang yung kanina, no, yung tungkol sa impeachment, ganoon din. He's also defending the process. He's saying he's not part of it, and yet he's defending. Mahina talaga ang kalidad ng pag-iisip ng president na ito. Stupid is a real word. It's a real Filipino, it's a real English word. So that's the only thing that comes to me. The caliber of thinking is so low now with this president. And I really tie it up talaga with the drug addiction. He's not fit to lead the country. Until he gets that hair follicle. In fact, I don't even need honesty for me personally, no? Of course, I want that hair follicle drug test. But in order for me to prove that he's not a drug addict, all I need is for him to say no to it. Then I know
I know for sure that he's using it because that's my experience as a doctor. When you handle drug addicts and they don't want to take a drug test, then that's it. No, so anyway, to go back to what I was saying, no, he keeps on defending something that he's not supposed to defend. Tuloy, he's showing his hand, nabubuko siya, di ba? Yes. So, how can you not be part of this, no? He's defending it, di ba? So, yung problema natin, and attorney, that I'm going back to the, I want to say something about the CPP again. We can go back to this, but I want to say something. So, kasi, on that agreement that was entered into November 2023, di ba? Peace, prosperity, and progress daw, no? Talaga na itong CPP, NPA, NDF ay ang pinakamalaking sindikato sa Pilipinas. Kasi sila mismo ang tumitiwala doon sa kung anong itinuro ng leader ng PUMAG. Di ba na dapat mahal sila ng tao, dapat in order for them to be accepted. Pero maliwanag na, lampas kalahating siglo, ayaw kayo ng Pilipino, kinasusuklaman kayo. Kung talaga pala kayong naniniwala na ang strength ninyo ay ang taong bayan, ay dapat noon palang bumabata kayo dyan, di ba? Kaso hindi eh. Hanap buhay nyo na ito, mga sindikato kayo.